Iba talaga ang buhay probinsya, no? Mula sa preskong hangin hanggang sa sariwang mga pagkain. Kain! Samahan niyo ako sa tinaguriang Rice Granary and Fruit Basket ng Southern Luzon. For the go na tayo sa Oriental Mindoro. Ang bukiding ito sa bayan ng Socorro, nababasag ang katahimikan nang dahil sa isang masiglang dalaga. Mag-aapon na nga ni Din, hindi pa matapos na ako. Kilalanin ng 24-year-old content creator na sikat online sa alias na Kamangyan. Sa kanyang TikTok account, meron lang naman siyang mahigit 6 million followers at 107 million likes. At nang dahil dito, malayo na ang narating ni Kamangyan. Ang mga inutang dati ng kanyang pamilya, nabayaran na niya ang lahat na ito. Huyo na sila sa mga utang. Patok ang mga video niya kung saan ipinakikita niya ang mga naglalakihang pagkain inihahanda ng kanilang pamilya na mas pinasasarap ng kulitan nila. Sige, mekos-mekos na yan, insan. Hoy, kinalat ko na nga nila ang ho sa karne para manuot yung lasa. Manuot yung lasa. So, babadlaan niya ng mga 45 days. Tulong-tulong na ho kami diyan na ilagay nga ni ho yung karne gawa ng hindi ho yan kaya ng isahan. Kaya nananawagan ho kami sa mga kabarangay namin dyan. Pitulungan ho kami din. Hala! Dumayo kami sa kanilang kubo kung saan naabutan namin siyang nagluluto ng sugpo at alimango. Tutok lang, biyeros, dahil maya-maya mas kikilalanin pa natin si Kamangyan at kung paano mula sa simpleng bahay at kubo, ngayon ay nakabili na siya ng mga lupain sa Oriental Mindoro. Sa bayan ng Gloria, kawayan naman ang ibinibida. Kaya maging ang kanilang mga libangan, gawa rin sa kawayan. Presenting ang kanilang bamboo slide. Wala pa kami na-feature na slide na gawa sa bamboo. So, paano nagsimula yan? Nakaisip po yung president po ng association, yung Malubay Ecotourism Association, na magkaroon po ng unique nga na activity po dito. Siyempre, bago to. Opo. At gawa sa kawayan. Paano naman yung durability? Nung tinatry po namin yan, may mga experts din naman po kami kinoconsult para po malaman namin kung ano po yung safety level po niya. From time to time po, pinapacheck namin. Subukan na natin to agad-agad, biyeros. In 3, 2, 1! I guess, lumapit ka para malaman mo kung anong naramdaman ko. Yes. Well, actually, okay siya pababa. Gusto mo pa siyang bumilis. Bumilis na bumilis. Gusto mo siyang humahaba ng mahaba tapos doon bibitinin ka ng konti. Feeling ko, nasa first part lang talaga sila pero hahabain pa nila ito para mas humaba yung maganda at masayang experience na dala ng Gloria. Di matatawarang saya sa halagang 30 pesos. O ha? Hindi lang pwedeng sakyan. Pwede rin kainin ang kawayan. Ano po yung parte ng mismong bamboo na gagawin mong labong? Paano nyo po malalaman? Ito po. Okay. Bata pa siya tapos mga 1 feet pa lang ang taas. And usually, gaano katagal bago nyo pong i-harvest yung labong? Ito po siguro mga 1 week. 1 week lang po yan? Opo. Ganyan na po. As in, lalaki na po ng ganyang Opo. So talagang tama yung sinasabi nila kapag bamboo talaga mabilis pong mamunga. Mabilis agad. Or mabilis lumaki. Ano pang hinihintay natin? Anihin na yan! Gamit ang labong, nakagawa ang mga lokal ng Gloria ng iba't ibang putahe. May labong french fries, labong kimchi, labong relleno, at labong French lumpia. Pwede na siguro muna nating unahin ang labong french fries. Ayan. See? Oh. Alright. Parang ito, hindi ko pwedeng
hawakan lang. So, pwede kong gamitin ang kanilang bamboo utensil. Uy, sharp enough. Lalabong really ano. Pero ito steamed. Ito naman gamit-gamit ang mismong bamboo na apparently takes longer. But tingnan natin kung anong difference ng lasa. Sige, dito ba tayo sa steamed? This tastes differently. I think para sa akin mas pabor sa akin dahil gusto ko yung medyo may konting sunog, may konting texture. Yung steamed ayos rin naman eh, but between the two, I would prefer this. And of course, your classic lumpiang hubad. Pero ito, labong din. Ito, may meat na to. It's such a great base ingredient to any dish kasi nga it's healthy, it's easy to cook with, and it's yummy. Pero ang bayan ng Gloria, hindi lang tahanan ng maraming klase ng kawayan. Pinaninirahan din daw ito ng species ng paniki na sa Pilipinas ang makikita. Ito ang Philippine Pygmy Round Leaf Bat na nakatira sa Twin Panton Cave. Ito po ay pwede na po sa mga tourists, kaya po siya ay nagagamit na ngayon. At nagiging kilala na po siya sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. Bago ma-meet and greet ang mga paniki, ang mga ibong balin sa sayaw muna ang nagwe-welcome sa inyo sa bukana ng kuweba. Kailangan mag-duck walk sa isang maliit na lagusan para makapasok sa lungga ng mga paniki. 5 minuto lang daw pwedeng magtagal sa loob ng kuweba. At paalala sa mga bibisita, bawal daw pumasok dito ang mga may sugat. So kapag may sugat po ang turista, hindi po namin siya ina-allowed na pumasok sa loob dahil may tendency po na pwede ito mag-cause ng infection sa kanilang mga sugat. Pero may nauna na raw tumira sa kuwebang ito bago ang mga paniki. Ang Twin Panton Cave kasi ay naging taguan ng mga mangyan noong panahon ng mga Hapon o World War II. Dahil sa kasaysayan ng lugar kung saan matatagpuan ang Twin Panton Cave, may mga kwentong kababalaghan na rin tungkol dito. Sa isang sikat na kwentong bayan, may isang lalaki raw na pumasok sa kuweba. At nang makalabas siya sa kabilang dulo, mahaba na raw ang kanyang balbas at buhok. Ito daw, cave na ito, ay nag-uugnay doon sa bundok ng Marinduque, sa bundok ng Malindig. Ang ilalim daw nito ay meron ding mga tao na dinadaanan niya pag siya'y papunta doon. May mga pato, may nagalaba. Sabi ko, ano yun? Yung inkanto. Inkanto? Paano naman ako maniniwala? Ilalim ng yung dagat niya na ipagitan. Nakilala namin ang presidente ng asosasyon na nagbabantay sa Twin Panton Cave. Nung panahon po ng pandemic, dito na po kami natutulog. So may mga kasama po kami dito ng mga tour guide na dito na rin po nag-i-stay. Yung iba po, ang sabi po ay may nakikita raw po sila sa gabi. Pero sa ilang taong pamamalagi rito ni Nanay Jasmine, Sa awa naman po ng Diyos, ayaw magpakita sa akin. ang isa pang kwento, may ginto raw sa kuwebang ito. May nagpunta rito sa akin ng mga hunter. Taga Laguna sila. Tinignan nila, ano yan hindi raw gawa ng kalikasan. Meron daw ginto. Yun ay isang mga bagay na inisip ko kung gaano katotoo. Hanggang ngayon, wala pa ring prueba kung totoo ngang may ginto sa kuweba. Pero meron pa rin namang kayamanan na makikita rito. Ang mga balin sa sayaw at paniki na naninirahan sa Twin Panton Cave. Sa bayan naman ng Bako, yaman ding may tuturing ng Infinity Farm na ito ang kanilang star of the show. Meet Billy the Albino Python. Pero ang main attraction talaga ng lugar ay ang mga falls na hindi raw nauubos. Unli yarn? Oh, tingin nyo ba yun na yun? Wait, there's more. May 10 falls lang naman ang makikita sa loob ng Infinity Farm. More falls, more fun! May property kami dito na 24 hectares. Ngayon, yung property namin dito, merong konting ilog. And then, in-explore ko to hanggang taas. So, inakyat ko yan. Tinignan ko kung nasa ng source ng tubig. Yun pala nandito sa loob. Private property daw noong unang lugar na ito. Pero naisipan ng pamilya ng may-ari na buksan ito sa publiko. At
Ngayon, isa nito sa sikat na puntahan ng mga turista sa Oriental Mindoro. By word of mouth, nakita nila, maganda nga pala. Natural po yan. Nandyan po yung spring water, nasa loob po yan. Wala akong pinutol na kahoy dyan. Ang mga bato po dyan, ang ginawa ko lang dyan ay inayos ko, in-enhance ko lang. Wala po kaming ginalaw. Ngayon naman, balikan na natin si Kamangyan. Handaan ba kayo makilala siya? So, ano ba yung tunay mong pangalan, Kamangyan? Mercedes Laza. Maria Mercedes. Doon po nagsimula kasi si tatay mahilig manood ng... Ano? Kay Talia. Yun, Talia. Wow! Oo nga pa, tay, no? Talia, si tatay. Paano kayo natuto magluto? Eh, syempre, nakikita ko naman dyan kay... Nakikita ko kay nanay, kay natatay. Okay. Tapos, syempre, mahilig din ho kami kumain. Dapat mahilig ka rin magluto. Tama. And normally, yung mga niluluto nyo ay kinukuha nyo din ditong malapit sa inyo? Kalapit na bayan po, sa Pola. Pero pag wala po, minsan, nadayo po talaga kami ho mismo yung nanghuli. Ganon? Hindi biro ang ginagawa nilang panguhuli, Beros. Laki na! O, hindi man nila nagabang. Huwag kang kabahan si Jolene. Grabe, medyo delikado. Puro mga gayon nga. Para siyang mga sawa. Ano nga ba nagsimula yung vlog na yan? Ako ho, mahilig-hilig na talaga ako manood ng mga vlog. Aha. So nagsimula ka, kumbaga, yung mga kapatid mo sumama na din o sama-sama kayo? Yung kapatid ko na po talaga yung nasabi niya na parang may potential sa pagbablog. Aha. Paano yung transition? Po, syempre, parang trip-trip lang lahat ng paggagawa ng content. Okay. Hanggang sa ang dami nang nag-support sa amin. Sa mahigit 3 taon bilang content creator, marami na raw ang nagbago sa buhay ni Kamangyan. Binidyohan na namin dito yung buhay namin dito sa Mindoro. Paano kami namumuhay dito, gaano kasimple yung buhay namin dito. Nangunguha kami ng mga saging, nanguhuli kami ng mga isda, yung mga ganun-ganun. Ngayon, hindi na masyadong simple yung buhay niyo. Natawa na lang. Natawa ka na lang. Okay naman po. Okay naman. Siyempre, doon pa rin tayo sa pinagmulan. Ayun. Pinagmulan. Makikita sa videos ni Kamangyan kung gaano siya kabuting kapatid at anak. Anong nagbago? Siyempre po, parang ang unang-una po dyan, si tatay ko kasi ay magbubukid. Opo. Hindi na niya kailangang mangutang. Dati po kasi, kailangan muna niya mangutang. Tapos yung kikitain niya dun sa pag-ani, pambayad niya lang dun sa utang. So parang wala din halos. Ngayon, bayad na lahat ng utang. Bayad na lahat! Tay, bayad na lahat. Talaga? Bayad na. Tapos yun po, nabibili na namin siya. Sila na yung umuutang ngayon. Sila na. Sa edad ng 24 years old, nakabili na siya ng sasakyan, nakapagpa-renovate na ng bahay, at nakabili ng ekta-ektaryang lupa. Ano yung nasa target mo? Ano yung sa future? Ano yung mga plano na? Gusto po namin magkaroon ng farm, pati kayong buong pamilya. Gusto namin yung parang mating kami sa paligid, yung mga tanim, mga hayop, andyan. So yun po yung napag-ipunan po namin. So kahit na sabihin na natin, malaki na yung kita nyo, talagang sa farm pa rin kayo? Opo. Ano bang meron sa farm? Parang nakaka-chill siya. Pag kunyari wala kayong hawak na social media, kung may problema kayo, tingin-tingin lang kayo sa paligid, mga kulay green, parang nakaka-chill siya. Paano pa rin tingin-tingin sa paligid? Tingin-tingin, kagaya po niya. Okay. Chill-chill kayo dyan. Chill, Pag may chill. problema kayo, kayo dyan. Napasarap ang kwentuhan namin ni Kamangyan at hindi ko na malaya na luto na palang sugpo at alimango. O mga biyero, kumuha na ng kanya-kanyang plato at taranat sabayan ang buong pamilya niya sa pagkain ng buttered garlic sugpo at alimango. Iba talaga ang feels kapag kumakain kasama ang pamilya. Happy family na, happy farm life pa! Sa isang resort pa rin sa bayan ng Gloria, maglalaro tayo, Beros. May 3 players na salitang magbubuhos ng tubig sa baso. Ang goal ng laro, hindi dapat umapaw ang tubig dito. Ang player na makapagpapaapaw ng tubig, tatalon sa swimming pool ng resort. Nyay! Ang mga kumasasahamon, ang aming assistant cameraman na si Ty Daniel, ang aming researcher na si Shai, and presenting, the Mindoreños. Bieros, let's welcome Kuya Dondon! Unang magbubuhos ng tubig si Shai. Susunod si Kuya Dondon. At huli naman si Tay Daniel. Bieros, let's play the No Spill Challenge. Pinuno na kaagad ng players ang baso. Ang competitive ng players natin. Halos palubog na ang araw pero hindi pa rin tapos ang laro.
No spill challenge, team no chill naman. Si Tay Daniel na kaya ang tatalon sa swimming pool? Pre, kung sirain na. Uy! Dami na, no? Wala. Galing. Nakaka-tense pa lang laro na to. Eh baka naman si Shai. Galing! Dami nila. Kuya Dondon, itayo mo ang bandera ng Mindoreños. Let's hit the rewind button, viajeros. Paano ba yan? Kuya Dondon, alam mo na ang kasunod. Fresh, walang chlorine. Naligo din. You heard him right, viajeros. Wala raw sa bukal ang tubig na dumadaloy dito. At para masigurong malinis pa rin ang tubig kahit walang chlorine, pinapalitan ng tubig ng swimming pool every other day. Para sa mga galing Maynila, pwedeng sumakay ng Roro sa Batangas Port. Don't forget to charge your phones, viajeros, para naman maipost yung aesthetic view on your way to Oriental Mindoro. Tamang chill lang sa loob ng 3 oras at mararating na ang Calapan Port sa Oriental Mindoro. Ang hindi pa napapalitan sa loob ng maraming taon at henerasyon, ang crown and glory ng mga hanunuo, mangyan. Ang instrumento na kung tawagin nila ay gitgit. Para po siyang violin, kung tawagin, no? Opo. Paano po nagsimula ito? Pati, tama po ba na dati hindi po nylon yung strings? Dati gumagamit ho kayo ng buhok ng tao o buhok ng kabayo or aso? Opo. Tama po, pero nung unang panahon po talaga, talagang sadyang string na po ng nylon ang ginagamit. Apo. Ang ginagamit lang po dito na pang ganito po siya, yun po ang buhok ng kabayo nung unang panahon. Okay. Yung buntot po, yung buntot ng kabayo. Bakit? Dahil po ba makapal at matibay yung buhok ng kabayo? Isa na po doon, matibay. Matibay. Pangalawa, kapag po yun na ang ginamit natin, mas ang tunog po talaga iba. Parang mas matingkad po siya. Mas malakas. Mas malakas. Ang tunog. Noong unang panahon, may mga mangyan daw na nagpapastol ng mga kabayo. Dito sila kumukuha ng buhok para gumawa ng bowstring o yung panghagod sa gitgit. Pero habang tumatagal, pakonti ng pakonti ang mga kabayo sa tribo. Pero ganito po yun, nung unang panahon, hindi lang po siya talaga buntot ng kabayo. Kahit buhok ng tao mismo, gumagamit po kung may available. Kasi sa mga mangyan po, sa hanunuo mangyan, hindi talaga siya nagpapaputol ng buhok, kahit ang lalaki. Lalaki at babae po, pare-pareho kaming mahahaba ang buhok. Apo. Kaya para sa kanila, sa mga gumagawa ng gitgit, madali pong kumuha ng kanilang sariling buhok. Lumipas man ang mahabang panahon, hindi natinag ang gitgit ni Tatay Magsaysay at naipasa na raw ito sa maraming henerasyon. Saluluhin ko pa ito. Ganun po. So, malamang po, kung saluluhin niyo po, talagang 100 years na. Baka... Ay, hindi lang. Hindi lang po. So, tutugtog ho kayo. Tapos nun, kung gusto ng babaeng magtugtog, tutugtog din siya. Ano po bang ibig sabihin nun? Kung sinabi ng babae, pwede bang pahiram? Ako naman magharana. Ibig sabihin nun ba na parang type kita? Siguro. Sa mga lalaki, ganun na po, sir. Pero sa amin, sa mga babae, talagang natutunan namin ito para ito ay aliwan namin baga. May mga seremonyas din silang ginagawa para raw mas maging buo ang tunog nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, this is it. Maririnig na natin ang tunog ng gitgit. Kadalasan daw ay sinasabayan ng tula o ambahan ang tunog ng gitgit. Kaya naman, naghanda ako ng isang tula kasama si Nanay Daing na tutugtog sa kanyang gitgit. Roses are red. Violets are blue. Kami narito ngayon sa Oriental Mindoro. May nakamamanghang kuweba at slide na gawa sa bamboo. May natural falls that are so sweet and freshwater pool na color blue. Pwedeng tumugtog ng git-git at magluto ng malaking alimango. At kung mga tanong nyo'y, paano pumunta rito mula Maynila? Pwedeng sumakay ng Ruru. O ano, mga biyaheros,
Tara na maglakbay sa Oriental Mindoro.